Ito, ipakita ko sa inyo ha. Ito yung bagong balita. Alam nyo ba mga kababayan na nakahanda na? Ha? Nakahanda na ang kulungan para sa mga kawatan sa kababayan. Nag-lag ba ako? Hindi naman ah. Paki-check nga mga kababayan, paki-comment nga kung okay. Okay naman tayo ah. Okay. Okay naman tayo ah. Okay ah. Okay naman tayo ah. Okay ah. Diba? Okay na ngayon. Ayan. Diba? Kung nakita nyo po dito mga kababayan. Ayan po oh. Ayan po ang bagong kulungan. Nakita nyo? Ayan. Ayan po ang bagong kulungan. Kita nyo po? So ngayon mga kababayan, ibig sabihin may kulungan. Diba? May kulungan, may rehas, may security guard. So ibig sabihin may makukulong. Diba? May makukulong na. Ngayon sabi ko nga sa inyo, expired naman yung hamon ko sa mga DDS na kapag nakauwi si Digong magilit ako sa liig. Ako may hamon na naman ako ngayon. Ito, bigyan ko kayo ng clue ha. 4 ka mga malalaking politician ang ikukulong dyan. 4 ka malalaking politician. According sa aking pananaliksik at koneksyon sa taas. Actually bukas pupunta ako sa taas eh. Pinatawag kasi ako sa sa secret. Actually bukas may imimit ako na pinakamalaking tao sa Pilipinas. Bukas. Bigyan ko kayo ng clue. 4 ka malalaking manok sa politika makukulong dyan. 4. Hindi ko na pangalanan, ayaw kong pangunahan ng ICI ha. Kasi may trabaho sila. Sabi ko nga sa inyo, wala na akong sinabi ditong pumapalya. Ina-advance ko lang. 4 ka malalaking tao ang makukulong dyan. Bigyan ko kayo ng clue. Yung isa dyan magaling mag-praise the Lord. Yung isa dyan magaling sumigaw ng praise the Lord God, hallelujah, praise the Lord. Tapos yung isa may jowang politician siya ha, pero lalaki. May jowang artista na binilhan ng kotse. Yung isa politician, malaking politician, makukulong dyan. Magaling siya mag-praise the Lord. Yung isa, sikat siya, ang tatay niya artista na naging presidente, tapos siya ay isang politician, lalaki siya. Pero may jowang lalaki na binilhan ng kotse. Sikat yan ang tatay niya, matini idol pa, na naging presidente ng Pilipinas. Lalaki ito na politician. May jowang lalaki na binilhan ng kotse. Isa yan sa makulong dyan. Pangalawa, yung isa naman, politician din, malaki na politician. Halos dynasty na yung baluarte nila ngayon sa bandang Kamanaba. Napilay-pilay na nga siya eh. Napilay-pilay na nga siya nung nakaraan. Yung asawa niya dating may nunal. Wala nang nunal ngayon. Alam niyo na, yung isa praise the Lord, yung isa ang tatay niya artista, tapos siya politician na lalaki, medyo ang lalaki, binila ng kotse, tapos nanira pa ng relasyon. Tapos yung isa nagkapilay-pilay na nung nakaraan, nagtrending yung pilay-pilayan niya. Yung asawa niya dati may nunal, ngayon wala na. Tapos ito yung panghuli. Yung panghuli, may negosyo. Ang asawa niya magaling rumampa sa Europe. Nagsusuot ng mga luxury na bags, luxury na damit, pero hindi rumarampa sa hallway. Rumarampa siya sa kalye.
Sabi ko nga sa inyo, 4 pa lang yan. Mark my word, madami sila. Ay, naku mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo magigilit ako ng liig kung walang 4 na politician, malalaking politician makukulong dyan. Pinakita na ni John Vic Remulla. Naghahanda na ang New Quezon City Jail ng 80 dormitory para sa mga posibleng kasuhan sa flood control corruption scandal. Ayon kay Quezon City Jail, 8 dormitory ang hinahanda nila. 80. 80 kasilda yan. 80 ka unit yan. 80 sila dyan kukulong. 4 pa lang yung pinangalanan ko, hindi pa kasali doon yung mga kontraktor. Sabi ko nga, Saldico, Congressman Saldico, may advice ako sa'yo. Yung pera mo, ipahawak mo sa akin para habang nasa kulungan ka, ako yung muna yung yayaman. Diba? Lipad-lipad ka ng Spain, uuwi ka rin naman dito. Diyos mio Marimar, umuwi ka na lang, magpakulong ka, ipahawak mo sa akin yung pera mo. Yung mga helicopter mo, yung mga eroplano mo, bahala na yun. Di naman ako marunong magmaneho niyan, di naman ako piloto. Ibenta mo na lang. Yung Mayon Volcano na binakuran mo, na gawin mong resort, ay pagpatuloy mo yun para ako ang magmamana. Diba? Diyos ko. Pero in fairness, si Romualdez hindi nakasali sa nakasuhan. Bakit kaya? Tatanong lang walang ano to walang issue. Bakit kaya? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang po. Bakit kaya hindi kasali sa nakasuhan si Romualdez? Ulitin ko 80 ka kwarto, 80 ka selda ang hinanda ng Quezon City Jail para gawing kulungan ng mga sangkot sa pagnanakaw. Naghahanda na ang New Quezon City Jail ng 80 dormitory para sa mga posibleng kasuhan sa flood control corruption scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kayang tumanggap ang bagong wing ng hanggang 800 individual. Inaasahan ni Remulla na aabot sa mahigit 200 katao ang mai-indict ng Sandigan Bayan. Ulitin ko 80 kwarto lang yon. Pero aabot sa 800 po ka politician at mga DPWH officials ang makukulong, or 200 plus. 200 plus ang ikukulong dyan. 80 ang shoot sa banga, 200 ang under investigation, pero 800 yan sila lahat. Grabe yan. 80 kakulungan yan. Pwede naman 4 sila sa isang kwarto Kasya ang 200 dyan. 200 talaga ang under investigation. Pero 800 sila lahat. 80 piraso na kwarto ang hinanda. Pero sabi ko sa inyo, may 4 na malala. Kaya nga sabi ko sa inyo, 8482. Ang ganda 80 or 80. Tapos sabi ko kanina, 4 na malalaking isda. So 4, 8, tapos 2, 200, tapos 800. 'Di ba ang galing? 'Di ba? Anong tawag niyan? May mga tawag niya na number yung 2468. 'Di ba? Hindi siya butal, yung sunod-sunod. 4, tapos 200, tapos 80, tapos 800, 'di ba? 800 po ang capacity. Dapat alam niyo, sa totoo lang, may suggestion po ako. Kung tutuusin 800 sila lahat na iimbestigahan, mga even numbers. Dapat doon sila ikulong sa ginawang ni Digong, yung tawag doon, 'di ba? May ginawa si Digong na facility sa may Nueva Ecija, yung tawag dito, rehabilitation center, na wala namang na-rehab kaya pinapapatay naman niya lahat. Dapat doon sila kasi 10,000 ang kasya doon. Yung rehabilitation center niya sa Nueva Ecija na ginastusan ng napakalaking pera. Laman nyo yon, yung tinayo sa Nueva Ecija na malaking rehabilitation center, 10,000 ang kasya doon. Pero para sa rehab yun. Pero ang tanong, may na-rehab ba? Lahat naman pinapatumba. 'Di ba? Dapat doon. Para kasya sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Kulang yan dito sa Quezon City Jail. Nako, mangangamoy sila dyan.
Dapat dun sa Nueva Ecija sa Port Magsaysay. 'Di ba? Ang laki-laki ng pasilidad na 'yun. Saan gagamitin 'yun? Wala nang kadik noon. Pinagpapatay naman, wala namang nire-rehab. Mahigpit 'di ba? Masikip dito, Ma'am Cheryl Andres, 'di ba? Doon na lang sa rehab. Sa may Nueva Ecija, at least kasya doon. Magagastusan pa ninyo itong kwarto na to. Simula higit kumulang 3 linggo mula ngayon, itinuturing na mas praktikal ang New Quezon City Jail para sa mga kailangang proseso ng korte dahil ito ang pinakamalapit sa Sandigan Bayan. Binigyan din ni Remulla na walang magiging special treatment para sa mga ididetine. Patay. This is a place where they will be detained during the hearings. So ibig sabihin pala, 3 linggo mula ngayon, may dedetain na. Halaka. Naku, sino po yung mahilig tumaya sa loto, tayaan nyo na po. 420, 800. Tayaan nyo po yan sa loto, mananalo kayo niyan. Tayaan nyo na po yan, mga kababayan. Naku po. 8 po kakwarto ang inayos at ginawang silda. Pero 200 po sila na under investigation at 800 po ang nasa listahan ng mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan dito sa DPWH. Take note mga kababayan, gusto ko lang kayong i-remind. Bilyon, trilyon na po ang nawala. DPWH pa lang yan. Take note. Ang pinakakurap na ahensya sa gobyerno sa Pilipinas, huwag po tayong magbubulag-bulagan at pagtatanga-tangahan. Unang pinakakurap, BIR, Bureau of Customs, COA, huli na yung DPWH. Yan ang pinakakurap. Huwag po kayo magalit sa akin yung mga head po dyan sa mga sinasabi ko. Kung hindi kayo kurap, bakit pangalanan kayo? Diba? Chloe Nigel, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much po. Diba? Yan po ang pinakamalaking kurap na ahensya sa gobyerno. DPWH, BIR, COA, Immigration, Bureau of Customs. Yang 5 na yan, 4, hindi pa nagalaw yung 4. DPWH pa lang yan. DPWH pa lang yan. Wala pa ang BIR, wala pa ang COA, wala pa ang Immigration, wala pa ang Bureau of Customs. Kung trilyon na ang nawala sa DPWH, how much pa itong 4 na ahensya na to? 'Di ba? Kaya grabe mga kababayan, ngayon pa nga lang sa DPWH problem sa corruption, mahirap na ang Pilipinas. Paano pa yung 4 na ahensya na yan? Sobrang kurap po talaga nila. Sa totoo yan. Bakit laging 4? Bakit laging 4? DPWH, Immigration, COA, BIR, Bureau of Customs. So may 4 pa. DPWH pa lang yan. Ewan ko kung kailan nila umpisahan itong 4 na natitira pa. 'Di ba? Number 1, maraming kawatan diyan sa customs. Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, dapat tulungan natin ang gobyerno. Kita ninyo mga kababayan, Diyos ko. Hindi sila sa maximum security sila palalagay. But showing already, handa na ang BJNP para gampanan ng katungkulan namin. Ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Kita ninyo ang nakikita daw ni John Vic Remulla na ikukulong dyan, congressman, senator, at contractor. 3 klaseng politician yan. Congressman, senador, at contractor. At, ito pa, meron pa. Contractor, yung congressman na contractor. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang patas eh. Like, porque senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong. Dapat yung nagdanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Diba? Kung nagnakaw nga ng lotion sa SM, nakukulong. Paano pa yung mga nagnakaw ng daan-daang milyon? Dapat daw ikulong talaga. 'Di ba?
Ma'am Tiffany Blake, mega love shoutout po. 'Di ba? Unfair kasi, totoo naman talaga unfair. Yung iba kaya nagnakaw ng pagkain, tawag doon, yung lifter, 'di ba? May tawag diyan, ang tawag diyan sa mall, yung mga nagnanakaw na nangungupit o kinukulong, pinaparusahan. Samantalang itong mga politisyan na nagnakaw ng daan-daang milyon, bilyon, hindi nakukulong, kaya dapat lang shoplifter. Oo, kaya dapat lang ikulong. Yeah? Naku po mga kababayan. Oo, sa totoo na talaga iyan. Totoo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si PBBM na nga ko, hindi talaga niya sasantuhin. Sabi ko nga sa inyo, hindi sasantuhin ni PBBM yan. Walang sasantuhin dyan. Sabi nga ni PBBM, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang malapit sa kanya, walang kabaro-kabaro, walang kapwa politiko. Kapag may kasalanan ka, managot ka. Ma'am Gina Dalugdog, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Managot ka. Naku po, may magpasko talaga sa loob ng kulungan. May magpapasko sa loob ng kulungan, mga kababayan. Hello Sir Ken, paano wala tayo death penalty? Yan kung bakit hindi nawawala ang corruption. Actually po, mahirap actually, isa po yan, or Sir Diego Oy. Isa din po yan sa aking pinapanawagan noon na sana kung meron mang presidente na tatakbo sa 2028 at ang kanyang layunin ay ang death penalty, susuportahan natin. Pero napagtanto-tanto ko mga kababayan, ang death penalty kasi mahirap kasi. Paano kung mahirap at walang pera yung naakusahan? 'Di ba? Ang death penalty pag sa mayaman hindi tatalab yan. Kita nyo naman si Atong Ang, tingnan nyo si Atong Ang, bilyonaryo. Ilang sabungero ang nawawala, kinasuhan na lahat-lahat, nakulong ba? Wala. Kasi may pera. Tingnan mo si Saldico, bilyonaryo, nakulong ba? Tapos ngayon kung ipairal natin ang death penalty, baka yung death penalty na yan ay mapupunta lang sa mga mahihirap. Pag mayayaman, hindi tatablan yan. Naku, mahirap talaga. Kaya sa totoo lang, hindi natin pangarapin magkaroon ng death penalty. Maliban na lang kung pareho tayo sa Singapore. Yeah? Maliban na lang kung pareho tayo sa Saudi. Sa Pilipinas pa naman, kahit pakitaan ka lang ng isang bato na 2 carats diamond, nanginginang na yung mata mo. 'Di ba? Pakita yung customs nga magdala ka nga lang ng smuggle na kotse, bigyan ka lang 1 milyon, nakakalusot yung kotse Yeah, kita nyo yan? Sa immigration nga, nakalipad yung nakatakas nga si Alice Go Yeah, nakatakas nga si Harry Roque. Kaya mahirap pag ipatupad natin ang death penalty sa Pilipinas. Baka sa mga hihirap lang mapunta yan. Kita ninyo yung matanda nagnakaw ng mangga. Kung may death penalty, edi nang patay na yun. Samantalang itong mga putang inang politisyan na mga magnanakaw, tinablan ba sila? Nakulong ba sila? Di ba hindi? Yan ang lagi nating isipin mga kababayan. Mahirap mag-implement ng batas kung ang batas naman ay hindi sasang-ayon at hindi uuyon sa tao. 'Di ba? Mahirap po, Ma'am Mel Villafuentes at kay Ma'am Arlene. 'Di ba? Mahirap. Mahirap talaga, totoo lang. Si Sara nga, tignan mo, na-impeach na sa Kongreso. Hindi na tuloy-tuloy ang impeachment sa Senado. Bakit? May pera Kaya pag nag-death penalty tayo dito, sa mga mahihirap lang mapunta yan. Pag mayaman ka, may power ka, hindi ka tatablan ng death penalty. Kawawa po. Kawawa ang mga mahihirap. Yun lamang po ang aking reaksyon, mga kababayan. Kawawa po ang mga mahihirap sa death penalty kung matutuloy man. Dapat ang sundin hindi yung death penalty Sundin ninyo yung isinagawang batas ni congressman or mayor ngayon ng Zamboanga City. Nakalimutan ko, Sir Kendry. Kilala mo ba yon, yung mayor ng Zamboanga City na gumawa ng batas na i-firing squad yung mga mahahatulan na nagnakaw sa kaban ng bayan? Ipa-firing squad, palakarin mo buong araw hanggang sa mamatay siya. Dapat ganun. Palakarin mo, wag painumin, wag pakainin, maglakad lang hanggang kailan siya o hanggang saan siya darating o makakarating. 'Di ba? Sino ba 'yon? Yung mayor ngayon ng Zamboanga City?
na nagsabing inaano niya yung death penalty na i-firing squad yung mga mapapatunayan na sangkot sa korupsyon ng mga politician. Kasi mahirap kasi pag si Cesar Climaco, hindi si Cesar Climaco, Ma'am Sara. Iba siya, medyo dating congressman siya na mayor ngayon. Zamboanga, hindi siya Zamboanga City, part ng Zamboanga. Correct me if I'm wrong, Zamboanga del Sur. Zamboanga del Norte iba Zamboanga del Sur, si Olaso. Ayan, si Mayor Olaso. Yung panukalang batas ni Mayor Olaso na death penalty sa mga napatunayan na nagnakaw. So yun ang maganda. Pag napatunayan si Cheese, si Jinggoy, si Jewel, death penalty sila. Pero hindi katulad ng pag nagnakaw ka, ng rape ka, death penalty agad. Mahirap yung ganun 'Di ba? Si Olaso, Mayor Olaso. 'Di ba? So yun lang mga kababayan yung aking reaction ngayon, yung ating live ngayon kasi actually nagagambala ko po yung dito, yung business hindi ko pinapatugtog, pinapapatay ko yung music kasi nagla-live ako. So hanggang ngayon lang po mga kababayan, maraming salamat po Thank you so much po sa inyong lahat Pinapapatay ko kay Kuya yung music. Hindi ko pinapatugtog kasi magla-live nga ako, makapiright kasi ako at saka hindi tayo magkarinigan. So ngayon, maraming salamat and ako po mag-end ng live Thank you po. Sa mga gusto pong pumunta dito sa napuntahan ko, punta lang po kayo dito sa may saan ba to? Basta sa may black sand mining. So maraming salamat po sa inyong lahat